Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, April 9, 2026. Pero bago yun, baka pwedeng palike and share naman ang video na ito. Comment ka na rin kung taga saan lugar ka para malaman natin kung hanggang saan umaabot ang video na ito. Huwag mo din kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na umiiral at nag-extend itong ridge ng high pressure area at nakakaapekto sa may northern at central Luzon. Ibig sabihin yung mga lugar na apektado nito ay may mababang tsansa ng kaulapan na may mababang tsansa rin ng mga pag-ulan. Habang sa nalalaming bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, patuloy namang binabantayan yung bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa laing 2,835 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglayan lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour at halos hindi ito gumagalaw. Base sa latest Tropical Cyclone Potential Forecast ng Pag-asa, inaasahan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at habang kumikilos ito papalapit ng ating bansa, inaasahan rin ang patuloy na paglakas nito na posibleng maging typhoon category. At kapag nakapasok na nga ito ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng local name na Bagyong Kaloy, ang ikatlong bagyo ngayong 2026 at unang bagyo ngayong buwan ng Abril. Sa pagpasok nga nito ng Philippine Area of Responsibility, inaasahan na magre-recurve ito patungo ng Southern Japan, ibig sabihin posibleng hindi ito direktang makaapekto sa ating bansa, ngunit dahil may kalayuan pa ito, posible pa rin ang mga pagbabago. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, dahil sa epekto nitong ridge ng high pressure area, asahan sa northern at central Luzon, ang bahagyang maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng mga pag-ulan. Habang sa nalalaming bahagi pa ng Luzon kasama ng Metro Manila, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Visayas at Mindanao naman ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot rin ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan yung paglakas ng hangin at kakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun lang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.